Yan, mag-start na po tayo. Meron po tayong 1 kilong pork belly. Yan. Ganda po ng hiwa. 1 kilo po yan. Bigyan po natin ng asin. Tansya-tansya lang po. At pamintang buo. Yan. Maglalagay din tayo ng tubig. Yan, saktong dami lang. Yung saktong makocover yung laman. Para agad lumambot. Yan. Takpan hanggang lumambot na siya. After 45 minutes, check na po natin. Yun, no? Malambot na po yan. Pakita ko po sa inyo. Yan, tingnan niyo po. Malambot na siya. Melts in your mouth yan. Ano? So, next step po natin, hawungin natin siya. Itong sabaw, andun natin tapon. Sasabaw po natin yan mamaya para sa dinuguan. Buksan na po natin itong air fryer. Yan. Lalagay po natin itong pork belly. Yan. Ayusin po natin siya ng maigi. Yan. Dalawa. Saraduin natin. Set natin ng 200 degrees. 15 minutes. Yan. Tapos balikan natin sa mamaya. After 15 minutes, buksan na natin. Yan. Pakita ko lang po sa inyo. Ganyan po yung itsura niya. Napakasarap na. Ngayon gagawin natin, baliktarin natin. Para sa kabila naman ang maluto. Yan. Yan, 15 minutes ulit. After 15 minutes, yan. Luto na po siya. Pakita ko lang po sa inyo. Yan, grabe oh. Parang lechon yung balat. Sarap yan. Ngayon, mag-start na tayo mag-isa ng luya. Bakit laging luya ang inuuna ko? Kasi ang luya, magtagal maglabas ng lasa niya. Kasi matigas siya, solid siya. Hindi ka mukha ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ng 1 minuto, kung titigan niyo po, medyo brown na po itong luya. Ngayon, ilalagay na po natin ng bawang at sibuyas. Pagsabay na po natin. Bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na para walang away. Yung iba kasi gusto nila mauna yung sibuyas para daw hindi masunog yung bawang. Yung iba naman gusto nila mauna yung bawang para daw medyo garlicky yung lasa ng pagkain nila. Medyo malambot na po yung sibuyas. Tapos na rin itong bawang. Ngayon nilalagay na po natin yung pinagpakuluan ng pork belly.
Haluin natin. Maglalagay tayo ng paminta. Yan. Tsaka tanglad. Pampalis ng lansa ng dugo mamaya. Ngayon gagawin natin, takpan natin, hintayin natin siyang kumulo. Yan, check na natin. Yan, nakakulo na po. Next step po natin, ibubuhos na po natin itong dugo. So ang gawin natin, lakasan natin yung apoy. Yan, ibubuhos na natin. Diretso po yung paghalo. Yan. Hanggang maluto na po yung dugo. Usually po natin yan haluin para hindi mamuo yung dugo. Yan. So gagawin natin ganyan, tatakpan. Hintayin natin siyang kumulo. Yan, check na po natin. Kumukulo na po yan. Yun, no? Medyo namuo na po yung dugo. Pakita ko lang po sa inyo. Yan, no? Sarap po. Grabe naman yan. Next step po natin, maglagay po tayo ng patis. Yan. Tapos haluin na po natin. Ngayon naman maglalagay tayo ng suka. Hayaan po natin siyang kumulo ng mga 10 to 15 minutes. Yan, no? After 15 minutes po yan. Okay na po yung lasa niya. Sakto po yung alat. Sakto po yung pagka-acidic niya. Gusto niyo po ng konting medyo malabnaw. Sige po, konting kulo pa po. Sa akin medyo runny po yun. Okay na po sa akin yun. Mamaya matutuyo pa siya mamaya niyan. Next step ko po, lalagay ko na po yung green chili. Ito magbibigay ng magandang aroma sa dinuguan natin. Takpan natin ng mga 3 minuto. Tapos balik po tayo. After 3 minutes, yan. Next step po natin, lalagay po natin itong crispy pork belly. Yan. Papakita ko lang po sa inyo kung gaano kasarap yan. Dinuguan ng crispy pork belly. Kung hindi niyo po trip tong gantong pagkaluto, itong gantong proseso ng pagkaluto ng dinuguan, kasi niyo po. Pero sa akin masarap din po ito. Normally ganyan ang setup ng menu sa mga restaurant. Crispy pork belly. Sarap po. Yan. Haluin lang natin. Tapos ready to serve na yan. Grabe, oh. Ang sarap niyan. Sana nagustuhan niyo po itong aming recipe. I-share niyo po itong aming recipe sa mga kaibigan niyo. Paki-like na rin po yung video. Mag-comment na rin pong mga positive na comment. Iwas po tayo sa bad vibes. Sana na-enjoy niyo po itong video namin. Pasensya na niyo po yung yung kapaligiran, medyo maingay minsan. Maraming salamat po. See you po sa susunod na video.
Ingat at God bless.